ang sikreto ng milyonaryong matanda sa bahay kubo. Ang misteryosong matanda sa baryo ng San Roque, malayo sa kabihasnan, nakatira si Mang Isko sa isang maliit at luma ng bahay kubo. Ang bubong nito'y gawa sa pawid na butas-butas na at ang sahig ay kawayan na umuuga tuwing may dumadaan. Pero sa kabila ng hirap na itsura ng kanyang tahanan, ang mga tao sa baryo nagtataka bakit hindi siya nauubusan ng pera. Kapag may pista, lagi siyang may handang mamahaling pagkain. Kapag may nangangailangan, bigla na lang siyang nakapapag-abot ng pera na parang hindi naubos. Sa palengke, kilala siya dahil laging may daladalang makintab na baryang pilak at minsan ay gintong alahas. Paanong nagkakapera si Mang Isko? Wala namang hanap buhay, tanong ng mga tao. Baka mayaman talaga noon pa, sabi ng iba. Ngunit sabi ng matatanda, may tinatagong sikreto ang matanda, isang kasundong hindi pangkaraniwan. Ang paniniktik ni Boyet. Isang binata sa baryo, si Boyet, ang palaging nagtataka sa matanda. Dahil mahilig siya sa mga kababalaghan, minabuti niyang alamin ang sikreto nito. Isang gabi, habang malamlam ang buwan at tahimik ang paligid, nakita niya si Mang Isko na naglalakad palabas ng baryo. May dala itong lumang lampara at isang maliit na kahong bakal. Sinundan siya ni Boyet mula sa malayo hanggang sa makarating sila sa isang malaking punong balete. Doon, nakita niyang inilapag ng matanda ang kahon sa lupa at nagsimulang magdasal sa wikang hindi maintindihan. Unti-unting lumamig ang paligid. Ang hangin ay parang may dalang bulong. Biglang lumitaw mula sa lilim ng punong balete ang isang itim na duwende, kasing laki ng bata, may pulang mata at matulis na ngipin. Nanigas si Boyet sa kinatayuan. Nakita niyang inaabot ng nilalang ang isang supot na tila puno ng mga baryang pilak. Tinanggap yon ni Mang Isko na nakangiti, pero bago tuluyang maglaho ang nilalang, narinig niyang nagsalita ito. Huwag mong kalimutan ang kasunduan, Isko. Hanggang ikapitong buwan na lang pagkatapos kukunin na kita. Nanginginig si Boyet. Gusto na niyang tumakbo pero natatakot siyang baka mapansin siya. Ang unang pagbunyag, kinabukasan. Hindi mapakali si Boyet. Ikinwento niya sa kanyang tiyuhin ang nakita niya. Ngunit pinigilan siya nito. Boyet, huwag ka nang makialam. Ang nakipagkasundo sa mga engkanto o duwende, may kapalit ang bawat yaman. Hindi basta-basta ang ganyang bagay. Ngunit mas lalo lamang itong nag-udyok kay Boyet na tuklasin ang totoo. Sa kanyang isipan, gusto niyang malaman ano ba talaga ang kapalit ng kasundong iyon. Ang kapalit ng kasunduan. Lumipas ang mga araw, kapansin-pansin ang pagbabago kay Mang Isko. Ang dating payat at mahina ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang balat na dating kulubot ay parang bumabalik ang kintab at kaya na niyang maglakad ng diretso na parang wala ng sakit. Pero habang siya'y bumubuti, nagsisimula namang mangyari ang mga kababalaghan sa baryo. Ang misteryosong pagkamatay ng mga hayop. Una, isang gabi, nagising ang isang magsasaka dahil sa malakas na ingay ng kanyang mga baboy. Pagdating niya sa kulungan, nakita niyang patay na ang 3 alaga. Tuyo, wala ni isang patak ng dugo. Wala ring bakas ng sugat. Kinabukasan, sa kabilang baryo naman, may manok na bigla na lang natagpuang walang buhay, nakatihaya at parang sinipsip ang laman loob. Paulit-ulit itong nangyari gabi-gabi at ang mga tao ay nagsimulang matakot. May gumagala yatang aswang, bulong ng mga kapitbahay. Pero may ilan namang nagsabi baka may kinalaman si Mang Isko. Simula nang bumata siya, nagsimula rin ang mga pagkamatay ng mga hayop. Ang lihim na narinig ni Boyet. Dahil hindi mapigilan ang kanyang kuryosidad, muli namang sumunod si Boyet kay Mang Isko isang gabi. Nakita niya muling nagtungo ang matanda sa ilalim ng punong balete. Doon, muling lumitaw ang itim na duwende. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang ibinigay. Narinig ni Boyet ang tinig ng duwende na malamig at nakakatindig balahibo. Isko, kailangan kong bayaran mo ang iyong buhay ng kapalit dugo. Hanggat nagbibigay ka ng dugo, mananatili kang mayaman at malakas. Ngunit tandaan mo, darating ang 7 buwan at ang huling kabayaran ay ang iyong sariling kaluluwa. Hindi sumagot si Mang Isko, bagkus ay yumuko lamang at parang sumang-ayon. Nanginginig si Boyet habang pinagmamamasdan ito. Doon niya napagtanto, kaya pala naubos ang dugo ng mga hayop sa baryo. Yun ang kabayaran para sa yaman at lakas ni Mang Isko. Ang pagdududa ng mga tao. Habang tumatagal, napansin ng mga kapitbahay na hindi na lamang hayop ang nawawala. Minsan, isang bata ang hindi na umuwi matapos maglaro sa gabi. Kinabukasan, natagpuan itong wala ng buhay sa gilid ng gubat, maputla at tuyot ang katawan. Nagumpisang magbulungan ng mga tao, may halimaw na gumagala, baka aswang o mangkukulam.
Ngunit may ilan ang nagbulong-bulungan, hindi kaya si Mang Isko ang dahilan. Ngunit walang naglakas loob na kumalaban sa kanya dahil kilala siyang may koneksyon sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ang bagong tungkulin ni Boyet. Si Boyet lamang ang may alam ng buong katotohanan. Ngunit paano niya ito ibubunyag kung wala siyang ebidensya? At kung gagawin niya, paano kung siya naman ang maging susunod na biktima? Sa kanyang isip, alam niyang darating ang araw na kailangang iligtas niya ang baryo mula sa sumpa ng kasunduan ni Mang Isko. Lumipas ang mga linggo at papalapit na ang ikapitong buwan ang petsang binanggit ng itim na duwende kay Mang Isko. Habang dumarating ang araw na iyon, mas lalong lumalakas at bumabata ang matanda. Ang kanyang buhok na dating puti ay unti-unting nagiging itim at ang kanyang katawan ay parang kasing sigla ng isang binata. Ngunit kapalit ng kanyang sigla, sunod-sunod naman ang kababalaghan sa baryo. Ang gabi ng takot. Isang gabi, malakas ang ulan at malakas ang kulog. Bigla na lamang nagsigawan ang mga tao sa baryo dahil sa gitna ng bagyo, nakita nila ang anino ni Mang Isko na naglalakad sa gitna ng ulan. Walang kahit anong saplot kundi ang kanyang katawan na kumikislap sa liwanag ng kidlat. Sa kanyang likuran may mga maliit na nilalang na kulay itim, naglalakad din. Ang ilan ay nakasakay sa kanyang balikat, ang iba na may nakasunod sa kanyang mga paa. Hindi sila tinatamaan ng ulan, para bang hindi sila tao. Kinabukasan, 3 baka sa kabilang baryo ang natagpuang tuyot at walang dugo. Ang panaginip ni Boyet. Kinagabihan, nanaginip si Boyet. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Mang Isko na nakatali sa punong balete habang pinapalibutan ng mga nilalang na itim. Nakita rin niya ang duwende na may hawak na isang maitim na libro. Narinig niya ang tinig, kung hindi mo pipigilan ang kasunduan, buong baryo ang madadamay. Pagkagising ni Boyet, pawis na pawis siya at halos hindi makahinga. Napagtanto niyang hindi iyon ordinaryong panaginip, iyon ay babala. Ang unang pag-atake. Isang hating gabi, may binatilyong nagngangalang Junjun ang hindi na nakauwi matapos maghatid ng gulay sa kabilang baryo. Kinaumagahan, natagpuan ang kanyang katawan sa may gilid ng ilog. Maputla, walang dugo, at may kakaibang marka ng kuko sa kanyang dibdib. Ang buong baryo ay nagngit-ngit. Hindi na ito hayop lang, pati tao na ang kinukuha. Sigaw ng isa. Baka aswang, dagdag ng iba. Ngunit may ilang nakakita sa huling pagkakataon na si Mang Isko raw ay nasa tabi ng ilog noong gabing iyon. Ang lihim sa bahay. Dahil sa takot at galit, naglakas loob si Boyet na pasukin ang bahay kubo ni Mang Isko isang gabi. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Mabaho ang loob, amoy asupre at dugo. Sa isang sulok may mga bote na puno ng pulang likido, dugo ng hayop at tao. Sa ilalim ng banig, natagpuan niya ang isang maliit na kahong bakal. Nang kanyang buksan, tumambad sa kanyang gintong barya, alahas, at isang maliit na itim na bato na tila may buhay at kumikislap. Sa tabi nito, nakasulat ang mga salitang kapangyarihan at kayamanan kapalit ng dugo at kaluluwa. Ang hudyat ng ikapitong buwan. Habang binabasa ni Boyet ang nakasulat, bigla siyang nakarinig ng malakas na tinig mula sa labas. Isko, dumating na ang panahon ng iyong kabayaran. Lumindol ang lupa at ang bahay kubo ay biglang yumanig. Mula sa labas, narinig ni Boyet ang sigaw ni Mang Isko, sigaw ng takot at pakiusap. Alam ni Boyet na dumating na ang sumpa ng ikapitong buwan. Abangan ang mga susunod na mga video